Noon, para lang mapangasawa mo si Kinzo, hindi ka nag-atubiling lasunin siya at pumasok sa kanyang higaan. Sa hirap at tiyaga, naging Mrs. Kin ka rin. Ngunit si Kinzo, pinagaitan ka, nilayon ka pa. Kaya napagtiisan mong pagtawanan ka sa buong kabisera. Ngayon, isa na siyang lantang gulay at kailangan mo pang mabuhay bilang isang byuda. Tinitiis mo ba talaga yun? Siyempre hindi. Pero, ano pa bang magagawa ko? Nandito ako. Tutulungan kita. Pumunta ka sa sinadaklatan ni Kinzo, nakawin mo ang kanyang selyo at ibigay sa akin. Maaari kong gamitin ang kanyang pangalan at gumawa ng isang huwad na huling habilin. Kapag siya'y namatay, aasawahin kita. Talaga? Ngayong kasama na kita, paano ko hayaang ikaw ay magdusa? Ang bait mo talaga. Meng Xiaoyan, dapat ka talagang mamatay. Hindi ba't pinatay na ako? Saan ito? Bakit sa isipan ko may napakaraming kakabang alaala? Ako ba ay nabubuhay sa ibang katawan? Anong nangyayari? Dati, kaunting pag-akit ko lang ay sumusunod ka na. Ngayon, bakit mo ko't biglang tinulak? Xiaoyan, anong nangyayari sa'yo? May nararamdaman ka bang hindi maganda? Walang galang. Pinsan, masakit asa ako sa kama. At nilalanday mo ako? Ano talagang balak mong gawin? Tinatawag mo kong pinsan? Nakalimutan mo ba? Ikaw mismong tumawag sa akin na pumunta ngayon. Hindi ba't sabi mo, mas nakaka-eksento kung maglambingan tayo sa harap ni Kinzo? Napakatanga naman ng dating may-ari ng katawang ito. Ang pinsan ng asawa niya, halatang ginagamit lang siya at nagawa pa yung makipagtalik dito. Hindi ba't ikaw, pinsan, ang may masamang balak, sinasadya mong lumapit sa akin kung hindi ko kayo pinagbigyan? Paano kung malalaman ang tunay mong motibo? Anong ibig mong sabihin? Ang asawa ko'y walang malay. Kung makuha mong kanyang silyo, maaari kang gumawa ng anumang dokumento, hinimok mo akong nakawin ng silyo, hindi ba't gusto mo lang kamkamin ang buong Ken Corporation, ha? Talaga palang mali ang tingin ko sa'yo. Sige, hindi na rin ako magpapanggap. Ang video ng ating pagtataksil kanina, na-record ko lahat. Kung ayaw mong malaman ng pamilyang Kin ang tungkol dito, dapat sundin mo ang bawat sasabihin ko. Anong ginagawa mo? Ikaw! Ngayon, wala ka lang pantakot sa akin. Pero, ako naman ay may patunay na gusto mong nagkawa ng silyo ni Kenzo. Kung malaman ito ng mga shareholder ng Ken Corporation, sa tingin mo, makakabalik ka ba roon? Hipag. Kanina lang, nagbibiro lang naman ako sa'yo. Kalimutan mo na lang. Humihingi ako ng tawad. Huwag mo nang sanang dibdibin. Aalis na ako. Ito ang ginawa ni Meng Xiaoyan. Isang babaeng sakim, hangal at masama. Bakit biglang nagbago ang ugali? Hindi kaya may bago siyang pakana? Hipag, huwag mo na akong ihatid. Alam ko ang daan. Hanggang dito na lang. Kailan pa siya naging ganito kalakas? Pumunta ko para balaan ka, pinsan. Kung may balak kang masama sa pamilya Ken, pag-isipan mong mabuti kung ilang palo lang kakayanin mo sa akin. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Ang pagtataksil niya kay Kim Yuan, ginawa lang ba niya yun para subukan ang totoong pakay ni Kim Yuan? Pansin niya ako. Ang ayos ng kwartong ito, talagang kakaiba. Ano na naman ito?
Kahit galing lamang sa katawang ito, alam kong pagkakaiba ng mundong ito mula sa mundo ko. Pero ang mga ito, napakahiwaga. Ano ito? Anong ginagawa niya? Ito si Kenzo at kanyang mga kapatid. Ayon sa pamatay ng mundong ito, si Kenzo ay maituturing na batang henyo. Magang namatay ang mga magulang niya sa edad ng 20. Sa maikling 3 hanggang 4 na taon, naitaas niya ang Ken Group hanggang sa buong mundo. Nagkakakalungkot, napakarami ng mga kamag-anak ng Ken, magkakabulang kanika ng interes. Kaya't madalas silang nag-aalitan at ang mga kapatid niya ay walang matinong aasahan. Ngayon, ang lahat ng gastos dito, ako, si Kenziang, ang sasagot! Salamat po! Woo! Ito ang pangalang kapatid ni Kenzo, ang president ng Ken Group. Tunay naman ni President Ken ang kanyang mga kapatid. Sa buong Jiang City, walang mas malo pa sa dalawang ito. Ang nag-isang kapatid na babae ni Kenzo, si Ken Huan, napakasimple at madaling malinlang. At si Ken Huan, gumastos ng 30 milyon para sa kanya. Napakayaman talaga ng pamilya Ken. Kung mapangasawa ko si Kenzo, paano? Hindi ba't magiging akin ang lahat ng iyon? Saan tayo pupunta? Woo! Iinom tayo hanggang umaga! Sa isang malaking pamilya, kahit napakarami magkakapatid, wala ni isa na kayang tumulong sa'yo. Nang bumagsak si Kenzo, mag-isa lang siya. Hinahangan siya ng mga kamag-anak ang kapangyarihan ng Ken Group. Habang ako buong puso nakikipaglaban, pinagtataksilan pa ko ng sarili kong kawal. Ang kapalaran natin ay napakapareho. Ngayon nandito na ako. Huwag kang mag-alala. Tsak na po, protektahan ko ang pamilyang Ken para sa'yo at ang Ken Group. Sabi niya, napoprotektahan niya ang pamilyan Ken para sa akin. Siya pa rin ba si Ming Xiaoyan? Assistant Xiao. Nagdala ka na naman ng doktor para kay President Ken? Oo. Ito, siguradong telepono sa mundong ito. Hello? Madam, nagkagulo ang pangalawang Game Master dito sa bar. Wala ni isa sa amin makapigil sa kanya. President Qin, si Meng Xiaoyan at Qin Yuan ay nagkonsabahan. Hindi ba sabi ninyo na mahuhuli natin siya ngayon ng aktwal at tuluyan na siyang mapapaalis? Pero kanina lang, nakita ko siyang nasa Qin family pa rin. Maamo at kalmado pang binati ako. Parang ibang tao na siya. Hindi na magnanakaw si Qin Yuan ng selyo at si Meng Xiaoyan. Nagbago ang plano. Hindi pa siya pumapasok sa laro, panatilihin muna natin siya. Kumusta ang kumpanya? Lahat ay normal. Mula nung araw na yun sa King Group, may naglagay ng lason sa inyo. Sinubukan kayong patayin. Ang taong naglason, hindi nagumalaw mula noon. Hindi ako namatay. Nahimatay lang ako. Kaya natural na hindi siya kikilos agad. Pero, kahit si Qin Yuan na maliit na karakter, nagsisimula ng kumalaw. Ang tunay na salarin, paano pa makakapagpigil? Buti na lang, matapos ninyong malaso ng gamot ni Meng Xiaoyan, pinalakas natin ang seguridad. Kung hindi, ang laso ng araw na yun, baka tuluyan ka nang namatay. Ngayon, oras na para dagdagan ng apoy. Para mapilit ang tunay na salirin, humingi ka sa ospital ng critical condition notice upang ipagbigay alam sa buong pamilyang Ken na mamamatay na ako. Masusunod. President Ken, ang kapatid mo ay may nakaalit ng tao sa bar. Mukhang sinasadya siyang galitin ng kalaban. President Ken, pupunta na ako para ibalik ang kapatid mo. Kinziang, nag-usap na tayo ha. One-on-one ang laban natin. Kapag natalo kita, magmamakaawa ka at aamin ang pagkakamali. At aamin ka rin na ikaw ay umalis sa Kin family. Isang walang kwentang basura. Tama ng satsat. Ngayong laban, siguradong ako ang mananalo. At ang luluhod at aamin ay siguradong ikaw.
halika! Yu! Yu! Sino yan? Hindi ko alam. Ba't ka nandito? Sino nagsabi sa'yo makialam? Nagwala ka dito sa bar, hindi alam ng manager kung sino dapat tawagan. Kaya akong tinawagan. Ngayon, uuwi ka kasama ako. Kinziang, sino bang babaeng to? May lakas pang loob makialam sa'yo. Hindi naman siguro na dahil sa sinabi lang ng babaeng yan, aalis ka agad. Sa laban natin, talo ka na. Sino bang may karapatang mangialam sa akin? Yung nangyari kanina, aksidente lang. Kung ayaw mo, tara ulitin natin. Huwag ka nang makialam. Umalis ka na. Ako ang sister-in-law mo, ang nakatata ng hipag ay parang ina. Natural na akong dapat mangaral sa'yo. Kinziang, ito ba yung sister-in-law mo? Yung umakyat sa kama para makasampa sa pamilyang Ken? Isang hamak na babaeng mababa ang lipad? Ang pamilya nyo, hindi na ba talaga kaya? Ngayon, umaasa na lang kayo sa babae para mamuno. Sushi J, subukan mo pang magsalita ng kabastusan. Yang Master Su tama. Hindi ko alam kung bakit ka nakipag-away kasamang brother-in-law ko. Mrs. Ken, nakipag-agawan si Kinzian sa akin. Para sa huling VIP room ng bar. Tapos gusto niya pang makipagsuntukan. At nakipagpustahan pa. Sabi niya, ang mananalo makakakuha ng VIP room. At ang talunan, kailangan lumuhod at umamin ng pagkakamali. At aaminin isa siyang basurang walang silbi. Sige, dagdagan natin ang pustahan. Kung matalo ka, luluhod ka sa pamilyang Ken at sa akin. At humingi ka ng tawad. Ayos lang. Kahit ilang dagdag pa sa pustahan, walang problema. Total, si Kinziang isang inutil lang naman. Isang basura, hindi niya ako kayang talunin. Sinong nagsabing hindi kita kayang talunin? Ngayong araw, siguradong pagugulungin kita sa sahig. Dahil akong pumirma sa pustahan, natural akong lalaban sa'yo. Ikaw? Ikaw? Mrs. Ken, alam mo, ito ang pinaka nakakatawang biro na narinig ko. Hindi mo talaga iniisip na ikaw, nakaisang suntok ka lang sa akin. Sa tingin mo, napakatapang mo na. Ha? Bakit mo kinukumpara ang sarili mo sa kanya? Itigil mo ang kahihiyan sa pamilyang Ken? Kung ang laban mo sa kanya ay suntukan, natural na suntukan din ang laban ko sa kanya. At saka, paano mo nasabing ipapapahiya akong pamilyang Ken? Kailangan pa bang itanong yan? Tama na! Umalis ka na! Ito ay sa pagitan naming dalawa. Ako ang bahalang humarap dito. Mrs. Ken, mas mabuti pa makinig ka sa brother-in-law mo. Kung hindi, kapag nasugatan kita, baka sabihin na binugbog ko ang babae. Ako, hindi ko kayang tiisin ng ganun chismis. Huwag kang mag-alala. Normal na masugatan sa ganitong paligsahan. Kung may lumabas pang chismis pagkatapos, ang mga lumaban ay dapat lumabas at magpaliwanag. Yang Master Su, halika na. Halika na saan? Mukhang nababaliw ka na talaga. Si Mr. Su ay 3 taong sunod-sunod na Sanda champion ng lungsod. Kahit ako, hirap na harapin siya. Ikaw na babae, paano mo siya lalabanan? Hindi mo na kailangang mag-alala. Panalo ko sa laban na ito. Yung Master Su, narinig mo ba? Sabi ni Mrs. Ken, tatalunin ka rin niya. Takot ka ba? Ako? Naku, takot ako. Ang dami ng taekwondo at judo masters na hindi siya kayang talunin. Si Mrs. Ken pa, nang nipis ng braso at bite. Baka baliin lang yan ni Master Su. Baka mamaya, makita pa natin si Mrs. Ken na umiiyak at nagmamakaawa. Walang iya ka. Gusto mo talagang mamatay? Sushi, pakialaman mo ang aso mo. Ikaw, ang laban natin. Tayo lang ang magtatapos nito. Anong klaseng lalaki ka kung idadamay mo pang babae? Meng Zhao yan. Ate, pwede ba? Nagkikiusap ako sa'yo. Ito ay sa pagitan ko at ni Sushi J. Huwag ka nang makialam. Si Sushi J ay sinasadya talagang manggulo. Masasaktan ka lang. Nag-alala siya sa akin. Mukhang itong pilang bata, pwede pa palang madisiplina. Sabi ko na, hindi mo kailangang mag-alala sa akin.
Hindi naman ako nag-alala sa'yo. Kapag nabugbog ka, blanco ang mukha ng buong pamilyang Kin. Lalaban pa talaga o hindi? Si Mr. Kin at si Mrs. Kin, nagsisisi na ba o naduwag na kayo? O nag-aaksaya lang kayo ng oras? Kung pro-protektahan ni Kinziang ang hipag niya, kung ganun, kapag sinaktan ko si Meng Xiaoyan, siguradong magwawala si Kinziang at aatake sa akin. Pagkatapos ay pwede ko siyang balikan at saktan at i-upload ang video sa internet. Sa ganitong paraan, ang reputasyon ni Kinziang ay tuluyang masisira. Nandito si Mr. Kin. Bakit nandito rin siya? Ayaw lumaban ni Qin Ershao. Kung ganun, pilitin natin siya. Nako! Ay, tigil! Mag-ingat ka! Patay. Lagot na. Anong nangyari? Habang buhay, pinakaya kong mga taong kagaya mo. Bitawan mo ko! Natalo niya si Shushiji at tinatapakan pa. Ate, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pero Sushao, kahit tinangka mo pang manalakay, ang laban natin, tanggapin mo ng pagkatalo mo. Ngayon, paano patuparin mo yung pangako? Hindi ko tutuparin! Hindi ko tutuparin! Sige, ipapakal ko nangyari ngayon. Hayaan natin husga ng tao, kahit tinangka mo pang sneak attack, nabigo ka. Totoo bang natalo kita sa laban? Sinasadyang inisinis Shushiji si Ershao para talunin siya at mapahiya sa harap ng lahat. Pero kung nabigo siya sa sneak attack, sino ang napahiya? Si Shushiji at higit pa sa simpleng laban. Sige! Tinatanggap ko ng pagkatalo, Ershao. Sige! Sige! Hoy! Shushiji, ngayon na inamin mo na ang pagkatalo mo, agad kang lumuhod at humingi ng tawad. At aminin na isa kang walang kwenta. Hindi naman ako sa'yo natalo. Alam ko naman yun. Pero talagang natalo ka naman. Sa ate ko. Mrs. Kin, nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad sa'yo at sa pamilyang Kin. Aminado ako na isa akong walang kwenta. Sige. Ngayon si Sushao, aminado na siya na wala siyang kwenta. Hindi ko na kailangan pang makipagtalo sa kanya. Tumayo ka na. Meng Xiaoyan, Kinziang, hintayin niyo muna ako. Ang mga nangyari sa akin ngayon, ibabalik ko sa pamilyang Kin. Ibig mong sabihin, si Meng Xiaoyan ay natalo si Shushiji sa isang gala at sa isang salita pa, naresolba ang problema ni Xiang. Tama bang sinabi ko? Mr. Qin, ang ginang ay nagbago ng ganito. Talagang kahanga-hanga. Posible bang ang dati niyang anyo lahat ay palabas lang? Bago kami nagpakasal, inimbestigan ko siya. Dati, hindi siya nagkukunwari. Suriin mo ulit para sa akin kung may kambal ba siyang kapatid na babae at saka sino-sino nakasalamuhan niya kamakailan. Opo. Ate, salamat sa pagdepensa sa akin ngayon. Lumuhod ka. Ha? Anong sabi mo? Luluhod ako? Bakit naman ako luluhod? Lumuhod ka! Ba't ka naman sumigaw ng malakas? Asaitas pang kuya ko natutulog. Baka magising pa siya. Ito medyo marumi ang sahig. Kung magigising siya, okay lang. Kapag nagising siya, pwede mo ipagpatuloy ang pagiging alipin na anak ng mayaman. Ngayon, nakarate ang kuya mo sa kama. Maraming nakatingin sa pamilyang Ken. Hindi ko hinihiling na gawin mo para sa Ken. Ang kailangan mo lang, huwag ka lang magdulot ng gulo. Kanina sa bar, si Sushi Jin mismo ang nagsimula. Saka, huwag mong isipin na dahil tinulungan mo ko, makokontrol mo na ako. Noon, may bala kang masama sa kuya ko bago kang pumasok sa Kin. Hanggat hindi ka kinikilala ng kuya ko, hindi ka magiging ate ko. Alam mong sinasaktan ka na, pero nagkakamali ka pa rin. Tapos ganun ka pa rin mag-isip. Kung tungkol naman sa plano ko laban sa kuya mo, kasalanan ko na yon. Pero siya pa rin ang kuya mo, legal na asawa ako. Paano mo nasabi na hindi ko siya asawa? Kung gusto mong kabutihan ng Ken,
Mas mabuting sumunod ka na lang. Kung hindi, babasagin kong mga binti mo. Siya? Seryoso ba talaga siya? Ang babaeng ito, bakit ba ganun katindi sa akin? At sinasabi pang ginagawa ko niya ito para sa Ken, kung tunay na para sa Ken, gagawin ko naman. Hindi mo na kailangan pang sabihin, hindi ko pupunta ng bar. Ako pa! Talaga hindi na ako pupunta. Magpapakabait na ako. Ngayon, mukhang hinahamon ni Shusuji si Ken Zia, pero ang target niya talaga ay ang pamilyang Ken. Sunod-sunod panggugulo sa Ken. Tunay ang delikadong kalagayan ng Ken. Dati si Kenzo lang ang nagpapapanatili sa pamilya. Araw-araw, hindi alam kung galang problema kailang harapin. Mukhang kailangan ko pang maging mas maingat. Walang silbi! Gusto ko lang naman pahiyan si Ken Ziyang upang ipakita sa mga shareholder ng Kin Group na siya isang taong hindi maaasahan. Hindi mo ba talaga kayang gawin ang malit na bagay na yon? Pero kasalanan Meng Zhao yan. Hindi mo ba kayang talunin ng isang babae? Ipinagmamalaki mo ba yon? Paalala lang ulit, kung wala kang magawa para sa akin, umalis ka na! Magpatuloy ka sa pagiging sampid na anak! Lumabas ka! Opo. Pa. Mula nang pinaglagyan ng lason hanggang ngayon, sa wakas, malapit ka nang mamatay. Hello. Magpadala ng tao para alamin kung totoo ang kalagayan ni Kinzo. At nakawin ang kanyang selyo para sa akin. Noon sa digmaan, laging may unan na may mga palaso. Ngayon, itong malambot na unan, hindi na masayan sa pagtulog ko. May pumasok. Malala ang karamdaman. Nawala na ng lakas ng buhay. Malapit nang mamatay ang pulso. Talagang mamamatay ka na, Kinzo. Kakalabas ko lang ng balita na mulo ba ang kalagayan ko. At ang taong nasa likod nito ay nagpadala agad ng tao. Anong tunog yun? Gano'n ang katagal na? Sino kaya nasa itaas? Saan nga ba nakatago ang selyo ni Kinzo? Ito na. Pumasok ka sa king house para magnakaw? Sino nag-utos sa'yo? Walang nangyari sa'yo. Ang puso mo, maliwanag na. Ang puso mo ay peke. Hindi ka naman ganap na bobo. Huling tanong ko sa'yo. Sino nagpadala sa'yo? Meng Zhao yan. Hindi niya pwedeng malaman na gising pa ako. Bakit narito si Kenzo? Posible bang ang taong ito may masamang balak sa pamilya Ken? Sino ka? Bakit ka pumasok sa Ken House? Lumayas ka dyan! Gusto mong tumakas? Ang babaeng ito, bakit mas malakas pa kay Kinzo? Sabi ko, bakit ka pumasok sa Ken House para kunin ang asawa ko? Kinuwan, bakit gising ka pa sa oras ng gabi? Bakit ang ingay-ingay mo dyan? Kuya? Ang taong ito ay pumasok sa Ken sa gabi. Gustong dukutin ang kuya mo. At ayaw magsabi ng dahilan kung anong intensyon niya. May bala ka sa kuya ko? Ayaw mo nang mabuhay ha? Tatawag ako ng pulis. Huwag kang tumawag ng pulis. Hindi ako nagnakaw ng tao. Ginawa ko lang.
Pumunta lang ako para tignan ang pulso ni Ginoong Kin. Sa totoo lang, hindi naman talaga nawala ng malay si Ginoong Kin. Wala siyang karamdaman. Lahat-lahat ay palabas lang niya. Siya, gusto niya lilangin kayo gamit ang pagkakahimbing at angkinin ang Kin Group mag-isa. Pagdating ng oras, paalisin lahat ng may bahagi sa Kin at ipataboy sa Kin Group. Gusto niyang lokohin sina Qin Ziyang at Meng Xiaoyan. Kung maniniwala sila, magkakaproblema na. Gusto mo akong lokohin? Gusto mong pagdudahan ko ang kuya ko? Akala mo ba tanga ko? Maraming doktor sa ibang bansa ang nagsabi na may karamdaman ng kuya ko. Ikaw pa, nagbibiro at nagsasabi ng walang kwenta. Kahit palabas lang ang pagkakahimbing ng kuya ko, masaya ako na wala siyang karamdaman. Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Tumahimik ka na. Ate, ibigay mo siya sa akin. Dadalhin ko na siya sa estasyon ng pulis. Mahilig ito tumakas. Ngayon, hindi na siya makakatakas. Sige, Tara na. medyo nakalimutan ko kanina. Nasa kwarto si Kenzo dati. Kung talagang gustong dukutin siya ng magnanakaw, hindi nagkalampang duman sa study room. Baka si Kenzo mismo ang pumunta sa study room. Talagang nagpapanggap siya may sakit. Bakit wala pang nangyayari? Narinig ko nga, kapag itinas ang braso ng taong mahimbing, mananatili nakataas ng hindi gumagalaw. Ngayon, may pagkakataong makita ang kakaibang tanawin. Si Meng Xiaoyan ay nagdududa kung nagpapanggap ako. Pero tama lang, mahimbing ka na asawa ko. Hindi mo na siguro iniintindi, hindi ba? Kahit gusto mong subukan ako, sobrang pambata naman ang paraan mong ito. Kanina ay simpleng panlililang lang. Asawa ko, talagang napakahimbing ng tulog mo. Ayos lang, kamakailan lang, natutunan ko isang teknik kahit di gaano kakalakas. Makakaroon ka ng matinding kirot. Ayos na wala kang maramdaman, pero susubukan ko pa din. Anong gagawin niya? Bakit walang reaksyon? Susubukan ko ulit. Mukhang hindi pa ako bihasa sa teknik. Kailangan ko pang ulitin ng ilang beses. Uulitin na naman? Baka talagang tulog siya. Sige na nga. Siguro may ibang dahilan kung bakit siya din nasa study room. At meron siyang layunin. Meng Xiaoyan, ikaw ang kauna-unahang babaeng nagpasakit sa puso ko. Mahina pang lakas ng katawan na ito. Napakaliit pa. Kung sa akin ang katawang ito, kaya kong buhat ng dalawang Kenzo na walang kahirap-hirap. Anong ginawa niya? Ba't niya ako hinalikan at niyakap? Buti na tulog siya. Kung hindi, saan ko ilalagay ang dangal ko? Dati sa larangan ng digmaan, maraming pagkakataong malapit ng mamatay. Hindi ako natakot noon. Ngayon, simpleng halik lang sa lalaki. Kinakabahan na ako. Dito sa lugar na ito, hindi ako dapat magtatagal. Mas nag-alala ko, wala akong mapalagyan ng dangal. Pero, bakit biglang hindi masakit ang puso ko? Hello? Ziyang, dalhin mo sa pulis ang magnanakaw. Subaybayan mo ang magnanakaw para malaman kung sino ang nasa likod nito. At saka, alam ng magnanakaw na nagpapanggap akong tulog. Huwag mong ipalabas ang balita na malapit na akong mamatay. Opo, Mr. Qin. Matagal na kitang hinintay at sa wakas, malalaman ko na kung sino ka. Mr. Qin,
Kagabi, ang magnanakaw na pumasok sa Kin House ay isa sa mga pangunahing shareholder ng kumpanya. Si Kin Sheng ang nagpadala at ang naglagay ng lason sa inyo. Lahat ay siya. Alam ko na may ambisyon siya, ngunit hindi ko inakala na ganun siya kabagsik. Hindi muna tayo magpapahuli. Huwag mong madali. Dahil naglakas loob siyang lagyan ako ng lason, ibig sabihin ay handa na rin siya kapag ako'y namatay. Maaari niyang akuin ang game group. Ang ibig niya sabihin ay si Kin Sheng binili ang ibang shareholders. Sa loob ng 2 araw, ay ang Kin Group ay magkakaroon ng buwan ng shareholders meeting. At sa oras na yon, utusan mo dahil matagal na akong nakaratay. Ayon sa bagong patakaran ng grupo, ang meeting na ito ay kailangan pumili ng acting CEO. Masusunod. Mr. Kin, pinapagawa niyo rin sa akin ang tungkol sa asawa niyo at may resulta na rin. Anong resulta? Anong resulta? Maliban kay Kin Yuan, wala siyang nakasalamuha pang iba. At saka, wala rin siyang kambal na kapatid. Ngunit ang pagbabago sa misis niyo ay sobra namang kakaiba. Baka dapat muna natin siyang paalisin sa Kin House at kontrolin. Baka makaapekto sa malawakang plano. Hindi na kailangan. Ang pagbabago niya ay hindi makakaapekto sa plano. Si Meng Xiaoyan ay minomonitor ko ay mag-asikaso sa sarili mong bagay. Naiintindihan ko. Boss, yung inutusan kagabi sa King House, di nakakuha ng seal ni Kinzo. Nahuli pa ni Kinziang at dinala sa estasyon ng pulis. Tanga! Anong klase ng tao ang ginamit mo? Hindi kayang labanan ni Kinziang! Pero, nagpadala ako ng abogado sa estasyon. Talagang malapit yung mamatay si Kinzo. Sa shareholders meeting sa loob ng 2 araw, ay huhusgahan ng acting CEO. Magaling. Ilang taon na, unti-unti kong naipang-impluensya ang Kin Group. Sa wakas, ay magagamit ko na sila kahit wala pang seal ng Kin Group. Basta ako ang maging acting CEO ng Kin Group. Ang Kin Group ay sa akin na. Congrats, boss! Malapit mo nang makuha ang Kin Group. Pero, para masigurado ang tagumpay, pinakamainam na pigilan ang mga shareholder na sumusuporta kay Kinzo na makaboto. Kaya simulan na natin sa kapatid na babae ni Kinzo. Nandito ka na. Sakto lang. Luto ng pagkain. Nagluto ka? Hindi ba't hindi ka marunong magluto? Di ba hindi ka marunong magluto? Napalampas ko lang ang dating may-ari ng katawan ay talagang hindi marunong magluto. Pero ako, kung hindi marunong magluto, matagal na kang gutom sa kagubatan. Ito niluto ko base sa recipe kanina. Tikman mo. Ang hita ng manok na ito ay espesyal kong niluto para sa'yo. Biglang gantimpala sa pagtulong mo kagabi na mula magnanakaw sa bahay. Ito rin ang unang gantimpala na natanggap ko simula nang umalis ang mga magulang ko. Laging tao mo na. Ano bang gantimpalang pinagsasabi mo? Hinuli ko lang ang magnanakaw at dinala sa pulis. Ano ba yan? Kain na ako. Ang hita ng manok mo. Kaya lang ang lasa ay pangkaraniwan. Huwag mo kong hintayin. Lalabas na ako agad. Wanwan, nakabili ka na. Maghugas ka muna at kakain na tayo. Siya ang kapatid ni Kenzo, si Kinhuan. Bumalik lang ako para kunin isang bagay. Aalis na ako. Kababalik mo lang. Bakit ka na maaalis? Ano bang pakialam mo? Noong una, nakalapit si Meng Xiaoyan kay Kenzo dahil lumapit muna siya kay Kinhuan. Ginamit siya para takpan ang plano kay Kenzo. Kaya nung pumasok si Meng Xiaoyan sa Kin family, si Kinhuan ang pinakayo sa kanya. Wanwan, nakikita ko, masaya-masaya ka nung tumawag ka kanina pagpasok mo. Ano ba nangyari? Sabihin mo sa akin. Kuya, sasabihin ko sa'yo. Si Azzy ay nag-propose na sa akin. Babalik ako ngayon para kuya ang passport ko. Tapos, pupunta kami sa Amerika para magpariso ng kasal. Ano? Wala ka bang sakit? 18 ka pa lang. Anong kasal yan?